42 anyos na lalaki, timbog sa bypass operation sa Ibahay. New Gen Congress 2026, pinalalakas ang kabataan sa pamamagitan ng leadership workshops at team building. Mga aplikante sa Aklan, Capiz at Antique, maaaring magpaproseso ng NAPOLCOM exam sa Kalibo. Unang road safety at defensive driving seminar para sa mga PUB drivers sa Kalibo, ginanap. Mga menor de edad, sa pool sa CCTV sa pagsira at pagnakaw ng piso Wi-Fi. Loose firearm, isinuko sa Libakaw, barangay official, nakipag-ugnayan sa pulisya. Mga insidente ng krimen sa Tangalan, bumaba ng 7.32% mula Enero hanggang Agosto. DNR Pandro Aklan, naglunsad ng Youth Development Initiative na Project Kampiyon. May indigent senior citizens sa ilang bayan sa Aklan, nakatanggap na ng quarterly social pension. El Nino, maaaring magpalakas sa habagat ayon sa BNC resident meteorologist Estareja. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanin sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, August 24, 2026. Pitong sachet ng hinihinalaang shabu na samsam sa 42 anyos na lalaki sa Ibahay. May detail sa balitang yan, si Andy Narcer. Arestado ang isang 42 anyos na lalaki na umano'y sangkot sa pagtutulak ng iligal na droga matapos ang ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Lagin Banwa, Ibahay pasado alas 11 kagabi. Isinagawa ang joint entrapment operation ng Ibahay Municipal Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 7 plastic sachet na naglalaman umano ng hinihinalang shabu. Kinilala ang suspect sa alias na Gabriel, residente ng Barangay Kapilihan, Ibahay. Na-recover din mula sa suspect ang 4,100 pesos na buy-bust money, isang lighter, cellphone at personal na pera. Sa kabila ng pagkakaaresto, mariing itinanggi ng suspect ang aligasyon na siya ay nagtutulak ng iligal na droga. Iginiit pa nito na hindi umano sa kanya ang nakopiskang kontrabando. Gayunman, aminado naman ang suspect sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Nasa kustodiya na ngayon ng Ibahay PNP ang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Andy Narcer, Kalibo Cable News. Tinangay ng hindi pa nakikilalang mga menor de edad ang mga barya sa isang piso Wi-Fi vending machine kung saan umabot ito sa 1,000 piso. Sa pool sa CCTV footage ang ilang mga menor de edad na nagtulungan na sirain at nakawin ang isang piso Wi-Fi vending machine sa bayan ng Kalibo. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nangyaring insidente ng nakuwan sa Rouse Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo, nitong Agosto 22. Makikita sa CCTV ang ilang kabataan na nagtulungan upang buksan ang sirain ng vending machine bago kunin ang laman nitong mga barya. Ayon sa may-ari, tinatayang 1,000 pesos ang kabuuang halaga ng perang natangay ng mga suspect. Nangyaring insidente madaling araw habang kakaunti ang mga taong nasa lugar. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan ng Kalibo Municipal Police Station upang matukoy ang naturang mga suspect. Ako si Ari Gibrianes at ito ang Kalibo Cable News. Mga aplikante sa Aklan, Capiz at Antique, maaaring magpaproseso ng NAPOLCOM exam sa Kalibo. May detail sa balitang yan, si Jenny Rosales. Hindi na mahihirapan ang mga Aklanon na tumungo pa sa Iloilo para mag-asikaso ng kanilang aplikasyon sa NAPOLCOM examination. Dahil ang NAPOLCOM Region 6 ay tutungo sa Aklan upang mailapit ang mga serbisyo.
Isasagawa sa Kalibo ang pagproseso ng aplikasyon para sa NAPOLCOM examination sa September 12 at 13, 2026 ayon sa Regional Office 6 ng National Police Commission. Layunin ng aktibidad na mapadali at makatipid sa gastos ang mga aplikante mula sa aklan, copies at antike na nais kumuha ng naturang pagsusulit. Maaari ring magproseso sa Kalibo ang mga aplikanteng mayroon ng kumpirmadong processing date sa Iloilo City mula August 18 hanggang September 11. Pinapayuhan naman ang mga aplikante na hintayin ang mga susunod na anunsyo ng NAPOLCOM hinggil sa eksaktong lugar ng pagproseso at iba pang kinakailangang detalye para sa nasabing aktibidad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Kauna-unahang road safety at defensive driving seminar para sa mga PUV drivers sa Kalibo isinagawa. May detalye sa balitang yan, si Rica Bautista. Ginanap ang kauna-unahang road safety and defensive driving seminar para sa mga PUV drivers sa bayan ng Kalibo. Ito ay inisyatibo ni Sangguniang Bayan member Matt Aaron Perang Guzman, chairperson ng Committee on Transportation, Public Utilities and Energy. Isinagawa ang seminar sa pakikipagtulungan ng LGU Kalibo sa pangunguna ni Mayor Judy Sucro at Land Transportation Office Kalibo sa pamumuno naman ni Chief Engineer Marlon L. Velez. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni SB member Guzman ang kahalagahan ng road safety at defensive driving. Hinimok niya ang PUV driver na laging isaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero, kapwa motorista at pedestrian, gayon din ang halaga ng bawat buhay habang nasa kalsada. Samantala, nagpaalala rin si LTO Kalibo Chief Velez tungkol sa kahalagahan ng ligtas at responsableng pagmamaneho. Aniya nakahanda ang LTO na tumulong at gabayan ng mga driver, ngunit hindi nito kukonsintihin ng anumang paglabag sa mga batas at regulasyon sa kalsada. Tinalakay naman ni Mr. Sindril Ian Rome ng LTO Kalibo ang ilang mahalagang batas na dapat malaman at sundin ng mga motorista. Nagbigay pasasalamat si Mr. Dave S. Chodosio, chairman ng Paradise Island Transport Multipurpose Cooperative, sa mga naging bahagi ng seminar at binigyang halaga ang patuloy na edukasyon ng mga driver tungo sa mas ligtas at responsableng pagmamaneho. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Pinalalakas ang mga kabataan sa pamamagitan ng leadership workshops at team building sa kakatapos lang ng New Gen Congress 2026. New Gen Congress 2026! Matagumpay na nagtapos ang New Gen Congress 2026 na ginanap sa Infant Jesus Academy Kalibo Campus Covered Court sa Kalibo, Aklan. Pinangunahan ng isang araw na Youth Congress ng Rotary Club o Metro Kalibo. Sa pangunguna ni President Leo Franklin Magno, katuwang ang Infant Jesus Academy sa pangunguna ni Principal Janet Guzman at Aklan Provincial Youth Development Office sa pangunguna ni Anchanica de la Peña. Dinaluhan ito ng mga kabataang leader mula sa iba't ibang clubs na sumailalim sa mga talakayan, workshop at team building activities na nakatuon sa leadership, problem solving at community involvement. Kabilang sa mga tampok na aktibidad, ang tabletop workshop kung saan hinati ng 5 grupo ang mga kalahok upang harapin ang iba't ibang scenario-based challenges na sumusubok sa kanilang strategy thinking, mabilis na pagdedesisyon at pagtutulungan. Nagbigay rin ng leadership insights si Attorney Ronifal Barrios, habang hinikayat naman ni Rotarian Philip Kimpo, Director for International Service at Vice Mayor ng LGU Kalibo, ang mga kabataan na patuloy na linangin ang kanilang katatagan bilang mga leader. Samantala, pinangunahan ng mga PYDO volunteers na sina Renz Cedric Retiro at Delmer de la Cruz ang mga team building activity na naglalayong palakasin ang tiwala, komunikasyon at camaraderie ng mga kalahok. Sa pagtatapos ng programa, ginawaran ang mga nanguna sa team activities at binigyan ng certificates of participation ang mga delegado. Nagpasalamat naman si President Leo Magno sa mga katuwang na organisasyon kabilang ang Rotary Club o Boracay, Rotaract Club o Boracay, Numancia Integrated School Interact Club, RCMC Rotaract Club at Infant Jesus Academy Kalibo Interact Club. Era Gibriones, Kalibo Cable News.
loose firearm. Isinuko sa Libakaw, barangay official, nakipag-ugnayan sa pulisya. May detalye sa balitang yan, si Jeremy Salas. Isang loose firearm ang voluntaryong isinuko sa Libakaw Municipal Police Station sa pamamagitan ng isang barangay official sa Libakaw. Ayon sa Libakaw Municipal Police Station, ang nasabing baril ay mula sa isang residente ng barangay na nasasakupan ng naturang opisyal. Ang pagsuko ay isinagawa bilang pakikiisa sa kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap at ilegal na pagmamay-ari ng mga baril. Pinuri ng Libakaw MPS ang naging hakbang ng barangay official na nagpapakita umano ng kahalagahan ng pagtutulungan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga residente upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Muling hinikayat ng pulisya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagsuko ng mga loose firearm at agarang pag-uulat ng anumang impormasyon may kaugnay sa ilegal na pagmamay-ari o pagdadala ng armas. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Bumaba ng 7.32% ang mga insidente ng krimen sa Tangalan mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Bumaba ng 7.32% ang kabuang bilang na may insidente ng krimen sa bayan ng Tangalan mula Enero hanggang Agosto ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025 ayon sa Tangalan Municipal Police Station. Iniulat ni Police Major Jason Mausig, Chief of Police ng Tangalan MPS, ang naturang pagbaba sa isinagawang third quarter joint meeting ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council, Municipal Task Force at LCAC. Kabilang sa may sinagawang operasyon ng pulisya ang 2 anti-drug bypass operations, pagkaka-recover ng 25 baril at 5 pampasabog, 3 operasyon laban sa illegal gambling na nagresulta sa 11 pagkaka-aresto at pagkaka-aresto ng 7 wanted persons. Samantala, 365 na kataong nahuli dahil sa paglabag sa mga municipal ordinance, kabilang ang 351 na insidente ng pagmamaneho ng walang helmet o driver's license. Upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan, inaprubahan ng MPOC ang panukalang supplemental budget ng 50,000 pesos para sa pagbili ng 20 metal detector para sa mga pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan sa Tangalan. Inirekomenda rin ang paglalaan ng 350,000 pesos para sa suporta sa 100 bagong aplikante para sa professional driver's license bilang bahagi ng livelihood program. Inimok din ng MPOC ang mga punong barangay na magtalaga ng mga barangay tanod sa mga pampublikong paaralan alinsunod sa DILG Memorandum Circular Number 037. Energy Briones, Kalibo Cable News. Naglunsad ang DNR Penro Aklan ng Youth Development Initiative na Project Kampiyon. May detalye sa balitang yan, si Nika Batista. Naglunsad ang DNR Penro Aklan ng isang youth development initiative na tinatawag na Project Kampiyon o Empowering Young Leaders as Environmental Champions. Sa pamamagitan nito ng 2 araw na Environmental Youth Camp sa DNR Regional Training Center, Barangay Hawili, Tangalan. Nagsama-sama sa nasabing aktibidad ang student leaders mula sa Aklan State University, Banga at Ibahay Campus. Layunin ng nasabing proyekto na tulungan ang mga youth leaders na matutunan ng environmental issues at makakuha ng practical skills. Nika Bautista, Kalibo Cable News. May indigent senior citizens sa ilang bayan sa Aklan nakatanggap na ng quarterly social pension. May detalye sa balitang yan, si Jeremy Salas. Patuloy ang pamamahagi ng quarterly social pension sa mga indigent senior citizens sa ilang bayan sa Aklan. Kabilang sa mga unang napuntahan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Treasurer's Office, ang mga bayan ng Batan, Altavas, Balete at Banga. May tig 21 benepisyaryo sa Batan at Altavas, 20 naman sa Balete at 38 naman sa Banga ang nakatanggap ng social pension. Ang mga benepisyaryo ay kinilala at inirekomenda ng Municipal Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizens Affairs. Makatatanggap ang bawat benepisyaryo ng 600 pesos kada buwan o kabuoang 1,800 pesos para sa 3 buwan. Pinopondohan ng gobyerno probinsyal ng Aklan ang mga programa bilang karagdagang tulong sa mga senior citizens na walang regular na social pension mula sa national government. Sa mga susunod na araw, nakatakda ring ipamahagi ang social pension sa mga indigent senior citizen sa ibang munisipalidad sa lalawigan. Jelana Rosales, Kalibo Cable News.
Posibleng magpalakas ng habagat kung sasabayan ito ng El Nino, ayon kay BNC resident meteorologist Estareja. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Maaring mas lumakas ang habagat kapag kasabay nito ang El Nino phenomenon, kaya patuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, ayon kay Billionaire News Channel resident meteorologist Benison Estareja. Sinabi ni Estareja na nagsimula na ang El Nino noong Hunyo at posibleng magpatuloy hanggang sa unang quarter ng 2027. Ngunit binigyan diin niya na hindi nangangahulugang walang ulan kapag El Nino. Sa halip, kapag nagkataon nakasabay ito ng panahon ng habagat, maaaring mas lumakas ang hanging habagat kumpara sa normal. Gayunman, mas mararamdaman umano ang kakulangan ng ulan kapag natapos na ang tag-ulan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Richie Briones at ito ang Kalibo Cable News.